Ang kumpletong Season 2 Tagalog recap natin ng Lord of the Rings, The Rings of Power ang tatampok nating malupit na TV series ngayong araw mga Huwan. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa lupain ng Four Rodwaits sa panimula ng Second Age o ikalawang panahon, inanunsyo ni Sauron kina Commander Adar at sa lahat ng orc na matapos mamatay ni Morgoth ay siya na ang bagong Dark Lord nila. Nasabi pa ni Sauron na plano niyang isakripisyo ang buhay ng maraming orc upang makamtan ang inaasam niyang napakalakas na kapangyarihan at upang maalipin nila ang Middle-earth. Ngunit hindi naniwala ang mga orc kay Sauron at tumanggi ang mga ito sa kanya pero mabilis na tinapos niya ang isang orc na umatake mula sa likod niya. Kalaunan ng isusuot na ni Adar kay Sauron ang itim na korona ni Morgoth ay galit na sinaksak niya ito sa likod ni Sauron at mabilis na inatake siya ng lahat ng orc. Pilit na kinalaban ni Sauron ang mga orc na sumusugod sa kanya subalit hindi nagtagal ay nagawa siyang mapabagsak ng mga nilalang dahil sa sobrang dami ng mga ito. Ilang saglit ay biglang nagpalabas si Sauron ng napakalakas na enerhiya at nagyelo ang buong Four Rodwaits subalit nawasak ang buong katawan niya. Pagkatapos ay tinanggap ng mga orc si Adar bilang ang bagong leader nila. Pero makikitang naging itim na likido pala ang katawan ni Sauron at gumapang siya sa underground na kuweba. Maya-maya nang nakalabas si Sauron ng kuweba ay kumapit siya sa napadaang kartilya at nilamon niya ang tao rito bago magpalit sa anyo ng isang lalaking tao. Makalipas ang maraming taon, nakasalubong sa daan ni Sauron ang grupo ng lalaking dating serbidor sa kaharian ng Southlands na laging suot ang naiwang ancestral crest ng hari nila bilang alaala. Napagdesisyonan naman ni Sauron na sumama sa grupo at sumakay sila sa isang barko. Ngunit ang isang dambuhalang sea creature ay biglang inatake ang barko at nang naipit ang lalaki ng mga debris ay hindi ito tinulungan ni Sauron bagkus ay kinuha pa niya ang kwintas nito. Kalaunan ay nawasak ang buong barko pero nang lalamunin si Sauron ng higanteng sea creature ay biglang lumayo sa kanya ang nilalang. Kinaumagahan ay habang nakasakay si Sauron sa nagawang bangka ng iba pang survivor ay doon lumapit sa kanila si Galadriel. Maliit na pabor lang mga Huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa kasalukuyang panahon sa Mordor, habang nagpapanggap na hari ng Southland sa pangalang Halbrand ay sumuko si Sauron sa mga orc kasama ng iba pang mga bihag. Ilang saglit ay hinarap si Halbrand kay Adar at binunyag niya rito na sina Galadriel ay tinulungan ni Sauron na makalikha ng makapangyarihang sandata. Pagkatapos ay nakipagkasundo si Halbrand kay Adar na sasabihin niya ang iba pang impormasyon tungkol kay Sauron kung papalayain niya ang mga taga-Southlands na bihag nila. Subalit tumanggi si Adar at ipinakulong niya si Halbrand ngunit maya-maya nang bibigyan siya ni Waldreg ng pagkain ay sinadya niya itong itapon sa sahig. Pero gamit ang pagkain ay pinaamon ni Sauron ang isang ward ng mga orc. Samantala si Galadriel ay habang sakay ng kabayo ay pilit na hinabol si Elrond upang kunin sa lalaki ang Rings of Power hanggang sa makabalik sila ng Lindon. Subalit dahil nalaman ni King Gil-galad kay Elrond na peke pala ang pagkatao ni Halbrand ay pilit na tinanong ng hari kay Galadriel kung sino talaga ito. Mabigat ang kalooban na inamin ni Galadriel na ang lalaki ay si Sauron at kahit siya ay nalinlang rin ng kalaban. Labis na kinagulat ni Gil-galad ang nalaman at dahil bumalik na si Sauron ay napilitan ang hari na mapagdesisyon ng gamitin ang mga singsing upang mapalakas muli ang mga elf sa Middle-earth. Pero naniniwala si Elrond na naimpluwensyahan na ni Sauron ang mga singsing at kailangang mawasak ang mga ito. Kalaunan ng pinadakip ng hari si Elrond ay mabilis na tumalon ang lalaki sa Falls ng Lindon dala ang mga singsing. Sa kasalukuyang iyon ay sa gitna ng magkasamang paglalakbay ni Nori at ng estrangherong lalaki ay napansin nilang naliligaw sila ng landas.
Hindi nagtagal ay napansin ng wizard na may sumusunod sa kanila at agad na nagset sila ng trap sa daan pero laking gulat nilang makitang ito pala ay si Poppy. Maya-maya ay gamit ang mga pahina na nakuha ni Poppy sa libro ni Sadak ay nalaman niyang maliligaw talaga si Nori sa lupain na yun kung hindi nila susundin ang lumang kanta nila ng paglalakbay. Sinunod nga ng tatlo ang mga sinasabi sa kanta at hindi nagtagal ay nagtagumpay silang makarating sa lupain ng Ron. Sa kasalukuyang yon ay palihim na pumasok si Elrond sa workshop ni Lord Círdan na isa sa pinakamatalinong elf ng Lindon at pinakiusapan niya itong wasakin ang mga singsing. Samantala si King Gil-galad ay naisipang sulatan si Celebrimbor upang malaman nito na si Halbrand ay si Sauron at pinadala niya ang liham sa mga mensahero nila. Pero dahil na-realize ni Galadriel kung kanino posibleng humingi ng tulong si Elrond ay agad na nagtungo siya sa bahay ni Lord Círdan. Pero pagpasok sa loob ni Galadriel ay si Elrond lang ang nandoon at si Círdan ay namangka palayo ng Lindon dala ang Rings of Power. Hindi nagtagal nang ihuhulog na ni Círdan ang mga singsing ay biglang napatagilid ang bangka niya. Pero nang napansin ni Círdan ang pagliwanag ng mga singsing ay labis na humanga siya sa perpektong pagkakagawa sa mga ito. Sa sunod na eksena ay sinabi ni Adar kay Halbrand na pinalaya na niya ang mga taga Southlands at binunyag ng lalaki rito na bumalik na si Sauron na nasa ibang anyo. Pero dahil na kay Halbrand ang tiwala ng mga elf ay pinakiusapan niya si Adar na hayaan siyang hanapin si Sauron upang mapatay nila ito. Pumayag naman si Adar kay Halbrand sa kondisyong magiging alipin niya siya at agad na lumuhod nga ang lalaki sa mga paa niya. Ilang saglit pag-alis ni Sauron sa Mordor ay napansin ni Waldreg na natanggal ang gapos ng isang ward at mabilis na inatake siya nito. Makalipas ang ilang araw ay nakabalik na si Sauron sa Eregion sa kadahilanang nais niyang makipagnegosasyon kay Lord Celebrimbor. Samantala pagbalik ni Elrond sa kaharian ng Lindon ay hinanda ni King Gil-galad ang lahat sa pagbalik nila sa Valinor upang hindi sila mamatay sa Middle-earth nang dahil sa labis na panghihina. Pero biglang lumapit si Lord Círdan sa hari na suot na ang isa sa tatlong singsing at minungkahing gamitin nila ang kapangyarihan ng mga ito. Nang sinuot naman ni King Gil-galad at ni Galadriel ang dalawa pang singsing ay mabilis na tumubo muli ang mga gintong dahon ng puno ng Lindon at labis na kinatuwa ng lahat ang malakas na pagliwanag ng mga golden leaves. Sa kasalukuyang yun ay inatake at napabagsak sa daan ang mga mensahero ni King Gil-galad nang di makitang mga nilalang. Si Halbrand naman ay sinabihan ng tauhan ni Celebrimbor na hindi siya pinapatuloy sa Eregion. Sa sunod na eksena sa kaharian ng Khazad Dûm, biglang nawasak ang ilang infrastruktura ng Mount Doom na kinasarado ng mga daluyan ng sikat ng araw sa buong kaharian. Kalaunan pagharap ni Disa kay King Durin III ay nireport ng minerong si Narvi na dahil sa pagputok ng bulkan sa Southlands ay nagsimula na ring gumuho ang Mount Doom at naapektuhan pa ang mga tanim nila. Pagkatapos ay inis na nasabi ng hari kay Disa na sa kabila ng nangyari ay hindi pa rin siya makikipag-ayos kay Durin. Maya-maya pag-uwi ni Disa sa bahay nila ay nasabi sa kanya ni Durin na hindi rin siya lalapit sa ama upang makipag-ayos. Sapagkat nang dahil sa pagpapaalis ng hari kay Elrond ay hindi sila makakuha ng supply ng pagkain sa Lindon. Sa sunod na eksena ay sinabi ni Galadriel kay Gil-galad na dahil sa singsing ay nakita niya sa isang pangitain na binalita sa kanya ni Celebrimbor na bumalik si Sauron sa Eregion upang ipagpatuloy ang masamang plano nito. Pagkatapos ay nakiusap si Galadriel kay Gil-galad na pahintulutan siyang magpunta sa Eregion ngunit mariin na tumanggi ang hari dahil posibleng malinlang uli siya ng kalaban. Sa kanlurang parte ng Ron na ang Caragaer. Ang Dark Wizard ay isinakripisyo ang dugo ng isa sa mga tauhan niya upang mabuhay muli ang isang mystic na napatay ng estrangherong lalaki nakaraan. Ngunit labis na nadismaya ang Dark Wizard dahil wala itong mabigay na balita tungkol sa estrangherong lalaki o kay Sauron. Maya-maya ay sinugo ng Dark Wizard ang grupo ng mga scavenger upang tugisin ang estranghero pero agad na napansin ng tatlo ang mga kalaban at nagtago sila sa mga sulok hanggang sa umalis ang mga ito ng lugar. Ngunit sa patuloy na paglalakbay ni Nori sa Ron ay biglang bumagsak ang lalaki sa labis na panghihina. Nakakita naman si Poppy ng balon sa di kalayuan at agad na kumuha siya ng tubig rito upang ipainom sa wizard subalit biglang tumunog ang kampana ng balon. Nang nagkamalay ang lalaki ay nakita niya sa sahig ang isang kakaibang tungkod at mabilis na inatake sila ng grupo ng mga scavengers. Pero gamit ang tungkod ay lumikha ang wizard ng napakalaking sandstorm sa paligid ng mga scavenger ngunit bigla itong nawasak sa mga kamay niya at mabilis na natangay sina Nori at Poppy ng malakas na buhawi. Sa kasalukuyang iyon ay sinabi ni Elrond kay Lord Círdan na hindi niya dapat suotin ang singsing dahil nilikha ito ni Sauron. Pero pinakita ni Círdan na gamit ang kapangyarihan ng singsing ay nagagawa niyang makontrol ang mga isda sa lawa at agad na binalik niya ito sa tubig.
Nasabi pa ni Círdan na walang dapat na ipangamba si Elrond dahil nasa mabuting kamay ang mga singsing. Maya-maya ay pinahintulutan na ni King Gil-galad si Galadriel na magtungo ng Eregion na kasama sina Elrond pero inatasan niya ang lalaki na maging commander ng grupo nila at hindi si Galadriel. Makalipas ang ilang oras na paghihintay ni Halbrand sa labas ng Eregion ay napagpasyahan ni Lord Celebrimbor na harapin siya. Pero binunyag ni Halbrand kay Celebrimbor na nalaman raw niya kay Galadriel na may magandang balita sa mga singsing. Napilitan naman si Celebrimbor na papasukin si Halbrand sa workshop niya at binalitan ng lalaki na gumana ang Rings of Power at hindi na kailangang bumalik ng mga elf sa Valinor. Labis na kinatuwa ni Celebrimbor na malamang gumana ang mga nalikha niyang singsing pero ilang saglit ay inamin sa kanya ni Halbrand na hindi siya isang tao kundi isang sugo ng mga Valar. Nang biglang nagbukas ang mga pinto ay nagulat si Celebrimbor na mapansing mabilis na nawala si Halbrand sa upuan nito. Pagkatapos ay dumilim ang buong workshop ni Celebrimbor at malakas na nag-apoy ang malaking pugon niya. Mula roon ay sinabi ni Halbrand kay Celebrimbor na tutulungan niya siyang mas gumaling pa sa paglikha ng maraming Rings of Power hanggang sa matawag siyang ang Lord of the Rings. Kalaunan ay lumabas si Halbrand ng pugon sa anyong elf na si Anatar na ang Lord of Gifts na labis na kinamangha ni Celebrimbor. Kinabukasan ang kabayo ni Isildur na si Beric na nasa Mordor pa rin ay tinangkang tugisin ng mga orc pero nagawa nitong masipa ang isa at ang isa pa ay humampa sa isang bato. Hindi nagtagal ay sa patuloy na paghahanap ni Beric ay nakapasok siya sa isang kuweba at doon niya nakita si Isildur na buhay pa pala at nababalot ng sapot ng gagamba. Ngunit nang kinuha ni Isildur ang sandata ng isang orc ay bigla siyang inatake nito pero mabilis na nilamon ng gagamba ang ulo ng nilalang. Pagkatapos ay inatake rin si Isildur ng gagamba pero nagawa niyang masaksak sa katawan ang malaking insekto at nagmadali siyang sumakay kay Beric upang makatakas ng kuweba. Maya-maya ay napadaan si Isildur sa isang kartilya na inatake ng mga orc ngunit bigla siyang nasaksak ng babaeng si Estred dahil pinagkamalan siya nitong isang orc. Agad na nilagyan naman ni Estred ng benda ang sugat ni Isildur at nasabi ng binata na papunta siya sa pangpang upang makasakay ng barko nila. Ngunit nasagot ni Estred na habang hinahanap niya ang kasintahan niya ay nakita niyang nakaalis na ng Mordor ang mga taga-Númenor. Pero nakuha ni Estred sa daan ang isang mapa ng Pelargir kung saan namalagi noon ang mga taga-Númenor. Agad na sinimulan ng dalawa na puntahan ang Pelargir at nakakita sila sa daan ng isang lalaking sugatan na inatake rin ng mga orc. Ngunit alipin pala ni Adar ang lalaki at kasama ang iba pa ay mabilis na inatake nila si Isildur pati na si Estred hanggang sa magapos nila ang binata. Kalaunan ay biglang inatake ang mga bandido ng mandirigmang elf na si Arondir gamit ang panat palaso niya. Nagawang mapabagsak ni Arondir ang ilan sa mga bandido subalit nakatakas ang iba pa sakay ng kabayo ni Isildur. Pagkatapos ay sinama ni Arondir ang dalawa sa Pelargir. Kalaunan ay ipinapunta ni Adar sa Mordor ang dambuhalang high troll na si Damrod upang ipatapos rito si Sauron. Sa kasalukuyang iyon sa kaharian ng Númenor ay nagdaos ng seremonya si Queen Miriel para sa libing ng yumaong ama niya. Maya-maya ay pinasok ng reyna ang sekretong silid ng palasyo ngunit napansin niyang wala na roon ang Palantir. Sa sunod na eksena ay ipinapunta ni Celebrimbor sina Prince Durin sa Eregion dahil plano nilang gumawa ng mga makapangyarihang Rings of Power na magagamit nila upang maayos muli ang Khazad-dûm. Pero upang malikha ang mga singsing ay kailangan nila ng sapat na supply ng mithril mula sa minahan ni Durin. Nasagot naman ng mag-asawa na pag-iisipan muna ang desisyon nila bago umalis ng Eregion. Ngunit nalinlang ni Anatar si Celebrimbor na kapos sila ng oras sa paggawa ng Rings of Power lalo na't naniniwala si King Gil-galad na hindi karapat-dapat ang mga dwarf sa kapangyarihan ng mga singsing at pinagbawalan pa ng hari ang paggawa ng mga ito. Dahil sa nasabi ni Anatar ay naisipan ni Celebrimbor na sumulat kay Gil-galad ng kasinungalingan na ipinasarado na niya ang forge ng workshop niya. Pagsapit ng gabi ay napilitan si Prince Durin na lumapit sa ama upang makipagkasundo muli at inamin sa hari na mali ang paglapastangan niya sa kanya nakaraan. Pagkatapos ay sinabi ng prinsipe kay King Durin ang proposal ni Celebrimbor ngunit wala siyang tiwala sa kanila. Sa kasalukuyang yon ay malungkot na nagdaos ng seremonya sina Arondir at Theus sa pagkamatay ni Bronwyn sa bayan ng Pelargir. Kinabukasan ay habang ginagamot ni Theo ang sugat ni Isildur ay natanong niya kung anong nangyari kay Bronwyn. Nasagot ni Arondir na inakala nilang gumagaling na ang sugat ni Bronwyn ngunit may lason pala ang palaso ng mga orc na kalaunan ay kinamatay ng babae. Maya-maya ay makikitang alipin rin pala si Estred ni Adar at sinunog ng dalaga ang marka niya sa likod. Samantala ang mga bandido ay nagset ng camp sa gitna ng kagubatan at biglang nilapitan sila ni Theo at sinabing isa rin siyang alipin ni Adar.
habang si Isildur ay tinanggal ang gapos ni Beric bago ito dalhin. Ngunit biglang na-ambush ang mga bandido ng mga di makitang kalaban at si Theo ay dinukot ng isang higanteng nilalang. Sa sunod na eksena ay matapos mapalibing ni Queen Miriel ang hari ay nagdaos siya ng seremonya ng koronasyon niya. Ngunit binunyag sa lahat ni Irien na bago mamatay ang hari ay sinabi nito sa kanya na kumukonsulta pala sila sa palantir na gawa ng mga elf upang alamin ang susunod na hakbang nila. Kaya't dahil rito ay nasawi sa Middle-earth ang karamihan sa mga mandirigma nila kasama na si Isildur. Pinag-utos naman ni Parazon sa mga kawal na wasakin ang palantir ngunit tumalsik ito at doon nagsimulang atakihin ng mga tao ang mga kawal ni Miriel pati na siya. Ilang saglit ay biglang bumaba sa palasyo ang isang higanteng agila at pinagsigawan ng mga mamamayan na senyales iyon na pumabor kay Parazon ng agila. Sa kasalukuyang iyon ay nagbigay si King Durin ng Mithril kina Celebrimbor kahit patutol ang prinsipe at kasama si Anatar ay agad na sinimulan nila ang paggawa ng iba pang Rings of Power para sa mga dwarf at sa mga tao. Kinaumagahan ay napansin ni Elrond na nawasak ng matinding kidlat ang tulay papuntang Eregion. Gamit naman ng singsing ay nakita ni Galadriel sa isang pangitain na mapanganib para sa kanila kung dadaan sila sa direksyong patimog. Ngunit hindi naniwala si Elrond sa nakita ni Galadriel gamit ang singsing at pinag-utos niya sa grupo na sa timog sila dadaan. Samantala ang wizard ay hinanap sina Poppy at Nori at nang nagtanong siya sa magsasakang si Tom ay biglang tinangay ng hangin ang dala niyang pahina. Sumabit ang pahina sa sanga ng isang puno ngunit nang puputulin niya ito upang gawing tungkod ay bigla siyang nilamon ng puno at nilipad uli ang pahina. Agad na nilabas naman ni Tom ang wizard mula sa buhay na puno at pinatuloy siya sa bahay nito. Pero napansin ng estranghero na gumagamit si Tom ng iba't ibang uri ng mahika ng napakadali at nagtakang natanong niya kung sino siya. Nasagot ni Tom na isa siyang napakatandang nilalang na nabuhay bago pa ang lahat. Kalaunan ay nakita sa labas ng estranghero na hinahanap siya ng isang scavenger. Pinaliwanag naman ni Tom na pinadala yon ng Dark Wizard na ang tinuruan niya ng mahika noon ngunit ngayon ay plano nitong hindi lang maghari sa Rune kundi pati na sa ibang lugar. Pero binunyag ni Tom na ang kapalaran ng estranghero ay pigilan si Sauron at ang Dark Wizard na labis na kinagulat niya. Maya-maya ay nagising sina Poppy at Nori na nasa kabilang parte na ng Rune at nakaharap nila ang Istor na si Nobody. Pagkatapos ay dinala ni Nobody ang dalawa sa village nila at hinarap sa leader nilang ang Dagon. Sa kasalukuyang iyon ay hinanap ni Isildur at nina Arondir si Theo sa kagubatan ngunit nakita ng elf na walang awang winasak ang katawan ng mga bandido. Maya-maya ay napunta sina Galadriel sa isang madilim na kagubatan at nakita nila roon ang mga patay na kabayo ng mga mensahero ni King Gil-galad. Pagkatapos ay mabilis na nahila ng Barrow Wight ang isang kasamahan nila papasok sa libingan nito at biglang napalibutan sila ng mas maraming Barrow Wights. Ngunit napansin ni Galadriel na kahit anong atake ang gawin nila ay walang talab ang mga sandata nila sa mga nilalang. Pero naisipan ni Elrond na gamitin ang espada ng mga Barrow Wights mula sa libingan dahil ito lang ang makakatapos sa lahat ng mga nilalang. Pero na-realize ni Galadriel na si Sauron ang gumising sa mga Barrow Wights para sa masamang plano nito. Sa sunod na eksena ay makikitang nakakulong na si Theo sa isang malaking puno kasama ang ilan sa mga bandido. Kalaunan pagbalik ni Arondir sa Pelargir ay napansin niya ang sugat ni Estred sa likod at nalaman niyang kasamahan pala ito ng mga bandido na kinagulat ni Isildur. Pagkatapos ay habang nakagapos ay sinama ni Arondir si Estred bilang gabay sa paghahanap nila sa mga bandido ngunit biglang nahulog si Isildur sa isang kumunoy. Nang tinulungan ni Arondir ang binata ay biglang may humila sa kanila mula sa ilalim. Gumamit naman si Estred ng sanga upang matulungan ang dalawa at mabilis na lumabas sa kumunoy ang isang malaking nilalang pero agad na winasak ni Arondir ang tiyan ng halimaw upang makalabas sila ni Isildur rito. Pagsapit ng gabi ay biglang inatake ang tatlo ng mga malalaking buhay na puno na ang mga Ents pero pinaliwanag ni Arondir na para sa mga orc ang mga dala nilang sandata at hindi sa kanila. Nalaman naman ni Arondir sa mga Ents na napadaan rin roon nakaraan ang isang hukbo ng mga orc na pumatay ng ilan sa mga Ents na labis na kinagalit nila. Pero ipinangako ni Arondir na ipaghihiganti niya ang mga Ents mula sa mga orcs at nilabas ng mga ito si Theo mula sa kulungan pati na ang kasintahan ni Estred ngunit tila na dismaya si Isildur sa nakita. Maya-maya ay nakita ni Galadriel sa di kalayuan ang malaking hukbo ng mga orc ni Adar na papuntang Eregion. Napagplanuhan naman ni Elrond na ibalita muna kay Gil-galad ang nakita nila ngunit mabilis na inatake sila ng mga orc at natamaan ng pana ang isa sa kanila. Pero gamit ang Ring of Power ay napagaling ni Galadriel ang sugat ng lalaki at binigay niya ang singsing kay Elrond.
Pagkatapos ay habang naglalakbay sina Elrond pabalik ng Lindon ay matapang na kinalaban ni Galadriel ng mag-isa ang mga orc at magaling na napabagsak niya ang ilan sa mga nilalang. Subalit sa gitna ng pakikipaglaban ni Galadriel ay bigla siyang napabagsak ni Adar mula sa kabayo at ginawa nilang bihag ang babae. Makalipas ang ilang oras ay matapos malikha ni Celebrimbor at Anatar ang Rings of Power para sa mga dwarf ay agad na sinuot ni King Durin ang isa. Nagmadaling bumalik si King Durin sa Khazad-dûm at gamit ang Ring of Power ay nalaman niya kung saang pader sila dapat bumutas upang pumasok muli sa buong kaharian ang liwanag ng araw. Nagbigay-pugay naman ang lahat ng dwarf sa kahangahangang nagawa ni King Durin sa palasyo. Maya-maya ay sinabi ni Anatar kay Celebrimbor na ang susunod na ililikha nila ay 9 na Rings of Power para sa mga tao. Samantala si Parazon ay naitalaga ng bagong hari ng Númenor at inatasan niya si Irien na ipatanggal ang ranggo ng mga opisyal na tapat kay Miriel dahil tinuturing nila silang mga traidor sa kaharian kahit pa ang ama niyang si Captain Elendil. Sa sunod na eksena ay nagsagawa ng pagpupulong si King Durin kasama ang mga sugo ng 7 kaharian ng mga dwarf dahil plano niyang ibigay sa hari nila ang mga Rings of Power kapalit ng kalahati ng mga mina nila. Samantala sina Durin at Disa ay bumili sa isang mangangalakal ng bolang kristal ngunit nahulog ito ng babae at napunta sa kalapit na kuweba. Pagpasok ni Disa sa kakaibang kuweba ay biglang nakarinig siya ng napakalakas na sigaw at nawasak ang bolang kristal. Kalaunan ay nagmadaling sinabi ni Durin sa ama na kailangan nilang itigil ang paghuhukay sa minahan dahil nakarinig roon si Disa ng isang makapangyarihang halimaw kanina lang. Subalit hindi naniwala sa anak si King Durin at pinag-utos pa kay Narvi na maghukay ng mas malalim sa minahan dahil gamit ang singsing niya ay nakita niya rito ang napakalaking deposito ng ginto. Sa kasalukuyang iyon ay biglang naging invisible ang isang tauhan ni Celebrimbor na si Mirdanya at nagwala ito sa workshop. Pero kalaunan ay nagawang matanggal ni Celebrimbor ang singsing kay Mirdanya at pinaliwanag ng babae na sinubukan nilang maglagay ng mas malaking mithril sa singsing. Ngunit biglang napunta si Mirdanya sa isang madilim na bersyon ng workshop at lumabas mula sa pugon ang isang nag-aapoy na halimaw. Ilang saglit ay bumisita uli si Durin sa Eregion at sinabi niya kay Lord Celebrimbor na ang hari nila ay biglang naging gahaman sa kayamanan mula nang sinuot nito ang singsing. Ngunit malakas ang kutob ni Durin na posibleng may masamang ginawa rito si Anatar. Agad na tinanong ni Celebrimbor si Anatar kung may binago ba siya sa Rings of Power kaya't nagkaroon ito ng negatibong resulta. Pinaliwanag ni Anatar na ginawa nila ang singsing nang dahil sa pagsinungaling ni Celebrimbor sa hari na ipinasarado na niya ang workshop at ito ang nagdahilan ng negatibong resulta sa mga singsing. Ngunit kung aaminin ni Celebrimbor kay King Gil-galad ang paggawa nila sa mga singsing ay ipapatigil ng hari ang paggawa nila ng kahit anong bagay sa workshop. Mabigat naman ang kalooban na inanunsyo ni Lord Celebrimbor sa mga tauhan niya na ipagpapatuloy nila ang paggawa sa 9 na Rings of Power para sa mga tao. Sa sunod na eksena ay habang nagsasagawa ng seremonya ang The Faithful kasama sina Elendil sa templo ng Númenor ay biglang sumugod roon sina Keman upang ipasarado ang templo. Nang winasak pa ni Keman ang isang rebulto ay galit na sinuntok siya ni Elendil. Agad na pinahawak ni Keman si Elendil sa mga sundalo pero mabilis na pinigilan siya ni Valandil at nagkaroon sila ng matinding sagupaan. Kalaunan ay madaling napabagsak ni Valandil si Keman pero nang tatapusin na niya ang binata ay pinigilan siya ni Elendil. Mabigat ang kalooban na tinapon naman ni Valandil ang espada niya subalit walang awang sinaksak siya ni Keman mula sa likod at binawian ng buhay ang lalaki sa bisig ni Elendil. Pagkatapos ay inakusahan ni Keman si Elendil sa paninimula ng himagsikan at pinadakip siya sa mga kawal. Sa kasalukuyang iyon ay kinumbinsi ni Durin ang ama na may masamang kapangyarihan ng singsing. Subalit nasabi ni King Durin na naging proud siya sa anak nang dahil sa pakikipag-isa niya sa mga elf at binalik siya ng hari bilang prinsipe ng Khazad-dûm. Maya-maya ay nakarating sina Commander Elrond sa Lindon at minungkahi niya kay King Gil-galad na magpadala ng mga sundalo sa Eregion dahil susugod roon ang mga orc. Sa kasalukuyang yon ay habang sinusundan ni Arondir ang hukbo ni Adar ay nakaengkwentro niya sa daan ng ilang orc pero mabilis na natapos niya ang mga ito. Sa sunod na eksena ay dahil sa dami ng palpak na gawa nila ng mga singsing ay ibinalita ni Mirdanya kay Celebrimbor na naubusan na sila ng supply ng mithril at hindi pa sila pinapadalhan ni King Durin ng mga ito. Ngunit biglang hindi na maalala ni Celebrimbor ang pangalan ni Mirdanya o kung saan niya nalapag ang martilyo niya bago ito ituro ni Anatar sa kanya. Dahil naman sa hindi magandang kalagayan ni Celebrimbor ay ipinaubaya niya muna kay Anatar ang pangangasiwa sa Eregion habang pinagpapatuloy niya ang paggawa sa mga singsing. Samantala ang hukbo ni Adar ay nagtayo ng camp malapit sa kagubatan ng Eregion habang bihag nila roon si Galadriel.
Pinaliwanag ni Adar kay Galadriel na gamit ang itim na korona ni Morgoth at ang Rings of Power ng mga elf ay matatapos nila ng tuluyan si Sauron. Kaya't hinikayat niya ang babae na makipagtulungan sa kanila. Sa kasalukuyang iyon ay dinala ni Tom ang estrangherong lalaki sa parte ng Rhûn kung saan niya makukuha ang staff na nararapat para sa kanya. Pero sa tingin ng lalaki ay dapat na iligtas niya sina Nori dahil nakakita siya ng pangitain na nasa matinding panganib sila. Maya-maya ay makikita ang mga dwarf ng Khazad-dûm na napakaraming naminang ginto sa minahan nila. Pagkatapos ay bumisita si Anatar sa Khazad-dûm upang kumbinsihin sina Durin at ang hari na ipagpatuloy ang pagsuplay nila ng mithril sa Eregion pero tumanggi si King Durin. Sa sunod na eksena ay hinarang ni Dis sa sina Narvi sa minahan at tumili siya ng sobrang lakas. Hindi nagtagal ay biglang sinugod sina Narvi ng napakaraming paniki kaya't napilitan silang tumakbo palayo ng minahan. Kinabukasan ang advisor ni King Parazon ay minungkahi sa kanya na hayaan na lang nila ang Valar sa magiging kapalaran ni Elendil sa pamamagitan ng pagharap nila rito sa Sea Worm. Maya-maya ay nagpatunog ng trumpeta sa tabing dagat ang mga kawal ng Númenor upang tawagin ang higanteng halimaw sa karagatan upang iharap rito si Elendil. Pero nasabi ni Miriel na dahil sa kanya ay nagtraidor sa kaharian si Elendil kaya't siya na lang ang parusahan nila. Kahit naman mariin na tumanggi si Elendil ay sumang-ayon si King Parazon at inilapit ng mga kawal si Miriel sa dalampasigan. Ilang saglit ay mula sa ilalim ay mabilis na hinila si Miriel ng dambuhalang nilalang ng karagatan na ang Sea Worm at matapang na hinarap ito ng babae. Nang inakala ng lahat na nilamon na si Miriel ng dambuhalang halimaw ay bigla siyang binalik nito sa dalampasigan at ang ilang mamamayan ay tinagurian siyang reyna ng karagatan. Maya-maya ay makikitang itinabi pala ni King Parazon ang palantir at naisipan niyang hawakan ito. Pagkatapos ay nakakita siya ng pangitain rito patungkol kay Halbrand. Samantala si Galadriel ay sumang-ayon na makipagtulungan kay Adar at binunyag niya ritong si Halbrand ay si Sauron. Pero malamang ay hindi aalis si Sauron ng Eregion hanggat hindi natatapos roon ang plano niya. Subalit matapos malaman ni Adar ang mga impormasyong kailangan niya ay kasama ang napakalaking hukbo niya ay plano niyang pabagsakin ang Eregion pati na si Sauron. Biglang na-realize naman ni Galadriel na bahagi ng plano ni Sauron ang pag-atake ni Adar sa Eregion upang makontrol ng kalaban ng hukbo niya ngunit hindi ito naniwala sa kanya at pinadakip uli siya nito. Pagkatapos ay sinimulan ni Adar na magmarcha palapit ng Eregion at si Lord Celebrimbor ay narinig ang kampana sa labas. Ngunit nakontrol ni Anatar ang pag-iisip ni Celebrimbor upang ipakita sa kanya na walang nangyayaring panganib sa syudad. Kalaunan ay sinabi ni Anatar kay Celebrimbor na nagtungo siya sa Khazad-dûm at binigyan siya ni Narvi ng sapat na mithril powder upang malikha nila ang 9 na Rings of Power. Habang nagkakagulo naman ang lahat ng elf sa buong paligid ay sinimulan ng mga orc na atakihin ang Eregion at si Lord Celebrimbor ay pinagpatuloy ng mag-isa ang paggawa sa 9 na singsing. Sa kasalukuyang iyon ay bumalik sina Narvi sa minahan hindi upang kalabanin sina Disa kundi makipagtulungan sa kanila na mapatalsik ang hari sa trono dahil sa pagiging labis na gahaman nito. Ilang saglit ay palihim na bumisita si Elrond sa Khazad-dûm upang humingi ng tulong kay Durin na iligtas ang Eregion mula sa mga orc. Samantala ang mga sundalo ng Eregion ay bagaman iilan lang ay matapang na inatake ang malaking hukbo ng mga orc ni Adar na lumalapit sa tarangkahan ng syudad. Sa sunod na eksena ay kinamusta ni Anatar ang progreso ni Lord Celebrimbor sa mga singsing. Pero napansin ni Celebrimbor na paulit-ulit ang paggalaw ng mga daga sa workshop at ang mga kandila ay hindi nalulusaw. Na-realize ni Celebrimbor na isang ilusyon yon na gawa ni Anatar at paglabas niya sa balkonahe ay laking gulat niyang makitang nawasak na ang malaking bahagi ng Eregion. Napansin pa ni Celebrimbor na itim na dugo pala ni Anatar ang laman ng bote ng mithril at na-realize niyang ito ay si Sauron. Agad na lumabas si Lord Celebrimbor habang patuloy na inaatake ng mga orc ang Eregion at sinabihan niya ang mga kawal na dakpin si Anatar dahil ito si Sauron na may itim na dugo na makikita nila sa sugat nito sa kamay. Subalit ginawang pula ni Anatar ang dugo sa kamay at kinontrol niya ang kamay ni Celebrimbor upang matulak si Mirdanya mula sa gusali at walang awang tinapos ito ng mga orc sa labas. Ibinulong naman ni Anatar kay Celebrimbor na ipagpatuloy ang paggawa sa mga singsing kapalit ng kaligtasan ng Eregion. Mabigat ang kalooban na pinagpatuloy nga ni Celebrimbor ang paglikha sa 9 na Rings of Power. Samantala si Prince Durin ay hinikayat ang lahat ng mandirigmang dwarf ng Khazad-dûm na atakihin ang mga orc sa Eregion.
Ilang saglit ay nakarating na ang hukbo ni King Gil-galad sa kagubatan ng Eregion, ngunit si Adar ay hinarap sa mga elf si Galadriel at tinutukan ng babae ng patalim sa leeg kaya't bigla silang napahinto sa pag-atake. Pagkatapos ay habang nasa camp ay pinaliwanag ni Adar kay Elrond na kalaban na nila noon pa si Sauron at ngayon ay nakontrol nito ang Eregion pati na si Lord Celebrimbor. Kaya't kinumbinsi ni Adar si Elrond na ibigay sa kanila ang hawak niyang Ring of Power kapalit ng buhay ni Galadriel upang matapos nila si Sauron. Agad na tumanggi si Elrond at bilang pagpapaalam kay Galadriel ay hinalikan niya ang babae bago sila umalis ng camp ni Adar. Pero nag-iwan pala si Elrond kay Galadriel ng bagay na magagamit ng babae upang matanggal ang gapos niya. Subalit biglang inatake sina Elrond ng mga orc sa kagubatan at doon na nagsimula ang matinding gera ng mga elf laban sa mga orc ni Adar. Maya-maya nang paalis na sina Durin ay sinabi sa kanya ni Narvi na bigla silang inatake ni King Durin ng itak nito at minungkahi raw sa kanya ni Disa na huwag umalis ng Khazad-dûm dahil posibleng pagbalik niya ay wasak na ang kaharian. Pagsapit ng gabi ay matapos matanggal ni Galadriel ang mga gapos niya ay nagsuot siya ng mga kasuotan ng mga orc upang makatakas ng camp. Pero nang napansin si Galadriel ng ilang orc ay mabilis na pinana ni Arondir ang mga ito. Sa sunod na eksena sina Commander Elrond kasama ang mga magigiting na mandirigma niya ay hindi sumukong makipagsagupaan sa mga orc na nagsisimulang wasakin ang mga pader ng Eregion. Ang mandirigmang si Rhea naman ay kahit napana ng ilang beses ng mga orc ay pilit na pinana ang mga catapult ng mga kalaban at sumabog ito ng napakalakas. Subalit pinaatake ni Adar sa Eregion ang High Troll na si Damrod at walang awang tinapos ng nilalang ang ilang sundalong elf na makasalubong nito sa daan. Pagkatapos ay malakas na tinulak ng High Troll ang catapult ng mga orc upang wasakin ang pader. Pero sina King Gil-galad ay mabilis na inatake ang mga paa ng High Troll at si Arondir kasama si Commander Elrond ay mabilis na sinaksak ang higanteng nilalang na agad na kinabagsak nito. Samantala si Celebrimbor ay nagawang matapos ang siyam na singsing at nilagay niya ang mga ito sa isang supot. Pagkatapos ay lumabas si Celebrimbor ng workshop ngunit biglang nasabugan siya ng bala ng catapult ng mga orc. Pero agad na itinayo ni Galadriel si Celebrimbor at napagdesisyonan niyang ibigay sa babae ang mga singsing. Dahil plano ni Celebrimbor na harapin si Sauron habang si Galadriel ay tinatakas sa Eregion ang mga Rings of Power. Pagkatapos ay kasama ang ilang mga sundalo ay sinugod ni Celebrimbor sa workshop si Anatar na kasalukuyang hinahanap roon ang mga singsing. Pinag-utos naman ni Celebrimbor sa mga sundalo na dakpin si Sauron subalit kinontrol niya ang mga ito upang patayin ang isa't isa at mabilis na tinapos niya ang huling sundalo. Kalaunan ay sumugod si Adar sa Eregion kasama ang natitirang malaking hukbo niya at ang isang sugatang sundalong elf ay ibinalita kay Elrond na pinaatras ni Durin ang hukbo nila. Kahit naman iilan na lang ay matapang na kinalaban ni King Gil-galad ang mga orc at si Arondir ay agad na nakipagtuos kay Adar ngunit ilang saglit lang ay magaling na napabagsak siya nito. Hindi nagtagal ay nabutas ng mga orc ang pader ng Eregion at agad na pumasok ang mga ito sa loob. Pagkatapos ay inatake ni Adar si Commander Elrond upang makuha sa kanya ang singsing. Sa kasalukuyang yun ay hinarap ni Prince Durin ang ama sa minahan at pinilit itong tanggalin ang singsing sa kamay. Pero bumutas pa sa pader si King Durin at sa loob ay nakita nila ang napakalawak na deposito ng Mithril. Subalit biglang nagpakita roon ang dambuhalang Balrog at malakas na inatake nito sina Prince Durin at King Durin ng ilang beses mula sa butas. Napagdesisyonan naman ni King Durin na tanggalin ang singsing sa daliri bago siya malungkot na nagpaalam sa anak. Pagkatapos ay matapang na kinalaban ni King Durin ng mag-isa ang higanteng nagliliyab na halimaw. Samantala si Galadriel ay prinotektahan ang ilang mamamayan ng Eregion mula sa mga umaatakeng orc sa syudad. Hanggang sa makalabas sila sa isang sekretong tunnel ngunit hinihintay na pala sila roon ng iba pang orc at naisipan ni Galadriel na ibibigay niya sa kanila ang mga singsing. Agad na hinarap si Galadriel kay Adar na suot na ang Ring of Power at bumalik sa normal ang anyo niya. Pero binalik ni Adar kay Galadriel ang singsing kapalit ng pagtulong ng babae sa kanila na magapi si Sauron at ipinangako niyang hindi na sila magsisimula muli ng gera sa Middle-earth. Sa sunod na eksena ay napagdesisyonan ng estranherong lalaki na hanapin sina Nori sa village ng mga store at nagpakita sa kanya ang Dark Wizard. Pinakita ng Dark Wizard na kasalukuyang bihag ng mga scavenger niya ang dalawang Harfoot. Pero dahil planong patayin ng mga ito ang dalawa ay mabilis na tinapos niya ang isang scavenger at tumakbo ang grupo palabas ng village. Binunyag naman ng Dark Wizard sa lalaki na kasamahan niya siya sa grupo nila noon at tutulungan siya nitong maalala ang lahat hanggang sa maging mga kanang kamay sila ni Sauron. Agad na tumanggi ang lalaki sa Dark Wizard at galit na winasak nito ang mga istruktura ng village bago umalis ng lugar.
Pero mabilis na pinigilan ng lalaki ang mga bato at pinaalis niya sa village sina Nori. Sa sunod na eksena ay sinabi ni Parazon sa mga miyembro ng The Faithful na nalaman niyang kaya hindi nilamon si Miriel ng Sea Worm ay dahil may kapangyarihan pala siya mula kay Sauron. Kaya't pinadakip ng hari ang lahat ng mamamayan ng Numenor na tapat sa dating reyna. Pero si Irien ay pinigilan ng isang sundalo na makapasok sa bahay nila upang hindi nito madakip ang ama. Bago naman tumakas si Elendil ng Numenor ay binigay sa kanya ni Miriel ang espadang Narsil. Samantala si Lord Celebrimbor ay pinana ni Anatar ng maraming beses sa katawan. Pilit na tumayo naman si Celebrimbor upang sabihin ang Rings of Power ang wawasak kay Sauron at galit na sinaksak siya nito ng sibat sa tiyan. Pero nasabi ni Celebrimbor na si Sauron ang tunay na Lord of the Rings bago siya bawian ng buhay at lumapit sa kanya ang mga orc ni Adar. Sa sunod na eksena ay nagtungo si Keman sa Pelargir at laking gulat niyang makita roon si Isildur na buhay pala. Ngunit pinagmayabang ni Keman kay Isildur na ang ama na niya ang hari ng Numenor at si Elendil ay naging traidor ng kaharian na kinagalit ng binata rito. Pagkatapos ay inanunsyo ni Keman sa mga mamamayan ng Pelargir na ang lugar na iyon ay gagawin nilang kutan ng mga sundalo ng Numenor. Sa kasalukuyang iyon ay hinarap kay Adar ang isang orc na inatake ni Sauron. Subalit pumanig pala ito kay Sauron at kasama ang iba pang orc ay walang awang pinagsasaksak nila si Adar ng napakaraming beses. Pagkatapos ay kinuha ni Sauron ang itim na korona ni Morgoth at si Galadriel na labis na nagulat sa nangyari ay matapang na inatake si Sauron. Ngunit dahil sa pambihirang galing makipaglaban ni Sauron ay hindi nagtagal ay nagawa niyang masaksak kay Galadriel ang itim na korona at agad na bumagsak siya. Pagkatapos ay nakuha ni Sauron kay Galadriel ang siyam na singsing. Pilit na tumayo naman si Galadriel at nang iaabot ng babae kay Sauron ang singsing niya ay nagpakahulog siya sa kalapit na bangin. Samantala sina Commander Elrond, King Gil-galad at Arondir kasama ang iba pa ay nabihag ng mga orc. Pero biglang pinana ng hukbo ng mga dwarf ang mga orc sa buong paligid at sina Elrond ay binuhos ang natitirang lakas upang pabagsakin ang lahat ng mga kalaban sa syudad. Pagkatapos ay pinuntahan ni Arondir si Galadriel sa kagubatan. Subalit ayon kay Gil-galad ay dahil sa natamong sugat ng babae mula sa itim na korona ay hinihila ang kaluluwa niya papuntang Shadow Realm at wala silang kakayahang mapagaling ang sugat niya. Nang nakita naman ni Elrond sa daan ang singsing ni Galadriel ay napilitan siyang suotin ito upang mapagaling ang babae. Sa kasalukuyang iyon ay nagluluksa sina Durin at ang buong kaharian sa pagkamatay ng hari nila. Sa sunod na eksena ay dahil nawasak ang buong village ng mga Store ay napagdesisyonan nilang lumikas sa lugar at pinangalanan nilang Grand Elf ang estrangherong lalaki dahil inakala nilang isa siyang elf. Malungkot na nagpaalam naman si Nori sa estrangherong lalaki at sumama ang dalaga sa mga Store pero kalaunan ay natagpuan ng lalaki ang staff niya sa village. Agad na bumalik ang lalaki sa bahay ni Tom upang sabihing kapalaran pala niyang iligtas sina Nori sa village dahil doon niya nakita ang staff na nararapat sa kanya. Pagkatapos ay naisipan ng lalaki na pangalanan ang sariling Gandalf at nagsimula siyang maglakbay ng mag-isa. Sa kasalukuyang iyon ang mga elf na nakasurvive mula sa Eregion ay nanatili sa isang sagradong sanktuaryo na ang Rivendell at ilang saglit ay nagkamalay na si Galadriel. Pagkatapos ay binalik ni Elrond kay Galadriel ang singsing niya at pinagplanuhan nila ang sunod na pag-atake nila sa hukbo ni Sauron na kasama ang mga natitirang mga mandirigma nila. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng Palabas Mga Huwan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan.